Sama-sama tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman si Mike, mga iskot iska. Tara! Sa LB Drive! Drive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang... Busina Balita. Muli na namang nagbukas ang pinakamasaya at pinakamalaking pagdiriwang tuwing Pebrero, ang UPLB February Fair 2014 na may temang Revolution. Muling nasaksihan ng mga tao sa loob at labas ng universidad ang mga banda, nabisita ang mga student booths at naranasan ng mga rides. Ayon sa USC, refleksyon ng tema ng fair ang iba't ibang isyu at pangyayaring kinaharap ng ating bansa sa nagdaang taon. Ito ay umiikot sa revolusyon sa kalikasan, edukasyon, karapatang pantao at isyong panlipunan. Ika nga ng Fair overall head na si Aika Banyaga, mas iigihan pa namin yung pagtatrabaho para mag-enjoy yung mga estudyante at mas, sabi ko nga kakaiba dahil hindi ka lang mag-enjoy kundi matututo ka pa. Higit sa pagdudulot ng saya, ito ay nagsimula bilang instrumento ng mga iskotiska upang labanan ang operasyon ng pamahalaang Marcos noong 1972. Love Baurile, kasama niyo sa biyahe. Maraming salamat, Love, para sa ating Busina Balita. At ito na nga po ang simula ng ating pagbiyahe sa LB Drive. Bukod po sa aming dalawa ni Sir Mike, ay kasama po natin ang buong DEFCOM 131 students. Yan po, sila po ang talagang mga segment hosts natin at mga producers natin. So parang early training talaga, Sir, yes. Sa magiging career nila in the future. Tama yan, Sir Mike. At syempre nakakatuwang isipin na tayo raw ang pinili ng mga estudyante na makasama. Oo nga, nabalitaan ko yan, Sir. At sobrang nakakakilig talaga, hindi ba? Tamang-tama sa buwan ng Pebrero. More kilig, more love. More love. It's Love Month at syempre dito sa UP Los Baños po ay nagsimula na ang Feb Fair. Ngayon, almost midweek na tayo at simula rin yan ang ating journey kasama ang dalawang tao na nais ninyo talagang makasama. Sana nga totoo, no? At yung mga estudyante, syempre, ng DEFCOM 131. Kanina, Sir Mike, yung balita ni Love about Feb Fair. Nag-start na, Revolution ang theme. What are your thoughts about this Feb Fair thing? Actually, very exciting naman talaga ang Feb Fair, hindi ba? Talagang kapag February, bukod sa Valentine's Day, yan talagang pinaka-kinaabangan, pinag-uusapan, at hindi ba, dito sa campus. Laging sumasabay yung fair sa Valentine's Day. Para kapag date, Sir, may pupuntahan na. Oy, oo nga. Pwede yan, ha? Kasi may mga concerts, di ba? At saka bukod doon, gusto rin nating maibahagi sa ating mga nanonood online kung ano nga ba yung esensya ng Feb Fair? Bakit ba nagkaroon ng fair? Kasi ngayon nakikita natin ang mga organizations, may mga booth sila, may mga iba't iba silang ginagawa sa iba-ibang fair. gimmick, may mga games, may mga nagbebenta-benta. May may rides. Correct, Ferris wheel. Tsaka yung mabilis roller coaster. Na-try mo na. Last year. Ako this year, baka bukas or bago matapos yung fair, dapat matry natin yan. Ang punta ko Thursday and Friday after my class. Exciting yan. Okay, nako, ito na. Puntahan natin ang ating susunod na segment kasi kung kanina nabigyan tayo ng balita, ngayon importante na malaman natin yung tungkol sa bakit nga ba naging Feb Fair? Kasi ang alam ko, Sir Mike, September talaga to eh. So that is Sep Fair? Hindi naman. Sep Fair. Naku, alamin natin yan. Ano ang pinanggalingan? Oo, ano ang pinanggalingan sa trivia ng ating kasama sa biyahe na si Sir Ivy Tesorero. Narito po siya. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Biyaheng Pebrero na naman at palapitan ng palapit ang pinakahihintay na Feb Fair. May mga musika mula sa mga lokal at sikat na banda. May mga booth ang mga organisasyon kung saan may kani-kanilang pakulo. May tsubibo at iba't iba pang rides. At syempre, samot-saring mga pagkain sa paligid. Makulay at masaya ang bawat gabi tuwing Feb Fair. Pero alam mo ba na Setyembre ginaganap ang Feb Fair noon? Isa itong protest fair noong panahon ng martial law. Ginawa ito upang kalampagin ang rehimeng Marcos. Sa kasalukuyan, tuwing Pebrero na ginugunita ang protest fair kung saan isinusulong naman ang iba't ibang advokasiyang panglokal at pangnasyonal. Tara na at saksihan ng Feb Fair. Maraming salamat, Sir, hindi ba, sa ating napaka-informative na mga information na binigay mo sa amin. So, ang dami palang pinagdaanan itong fair na ito, Sir. Protest fair. Talagang
hindi siya pang party lang eh, no? Correct, Yun hindi yung ba? essential Parang usual kasi natin nung high school, di ba, may mga love booths, Oy, at may saka, mga naalala ko prison dyan yung mga- cells, ganyan. Yung wedding booth, Mm-mm. at saka mga sequester, Parang may something. pag nakakanito kang kulay na suot, di ba? Oo, Talagang ikukulong ka. correct. Pero dito sa LB, hindi ba? Iba pala ang pinanggalingan. Oo. At ngayon naman, hahalo na natin yung party, yung banda, at yung meaning na dapat ay alam ng ating mga tagapanood at mga So, meron pa ring estudyante. relevance. Oo, hindi yan ba? ang hindi dapat nawawala. Tama. Talking about Fev Fair, what is the most important memory mo tungkol sa fair? Dito sa LB, Dito sa LB, ano ba? Kasi marami ako mga in-handle ng mga orgs, sir, hindi ba? So, syempre, yung mga orgs na yun, may mga booth. Oo. So, kapag gabi, hindi ba, tambay-tambay lang, hindi ba? Yes. Tsaka marami mga nag-o-open time, sir, kapag... May mga food. Oo. At saka di ba? games sa kanilang Join fair. lang tayo. Tsaka syempre yung mga contest, hindi ba? So, sa Diliman kasi, di ba, parang forever concert, mga rock band. So, dito, may variety, hindi ba? May mga nagde-debate, may mga may mga singing contest, Oo. ganyan. At maraming nangyayari. Kami may videoke kami sa booth. Okay. Oo, exciting yan Ano yun, eh. sir, may bayad kapag May kakanta ka? bayad, oo. Kasi diba, mahal ang fundraising. renta ng videoke. But anyway, we're talking about shifting from September to fair. Ito lang, last week na-approve na ang pag-shift natin ng academic calendar. Nabalitaan ko nga sa BOR meeting, sir. Oo. From June po ay August na magsisimula ang klase sa buong UP system maliban sa UP Diliman. Pero I heard parang ikino-consider pa rin ng UP Diliman at may mga kailangan pag-usapan. Ikaw, bakit nga ba sa tingin mo dapat ay matuloy na to? Ako, sir, feeling ko dyan sa issue na yan, hindi ba, medyo pabor ako. Okay? Kasi syempre, hindi ba, kailangan natin i-consider yung weather, hindi ba, yung mga usual na mga reasons, ng mga unang mga panahon na pinag-uusapan. At syempre, very recently, pumasok na yung parang internationalization. ASEAN 2015 integration, di ba? Okay. Diba? Na makakasabay tayo dun sa opening ng mga classes ng iba pang mga bansa worldwide. Yes, Bongga. at magiging international ang ating mga estudyante. Correct. Eto na, kanina sa campus tour ay binigay sa atin yung shift from September to Feb Fair, no? Ngayon naman, sa ating biyaheng scholar, ay malalaman natin kung ano nga ba ang naging pagbabago sa fair ng UP Los Baños simula noon hanggang ngayon. Dito po sa biyaheng scholar. Pebrero na naman. Alam nating lahat na ito ang buwan ng pag-ibig. Pero bukod sa Valentine's Day, meron pang inaabangan ng mga estudyante ng UPLB. Ito ay walang iba kundi ang Feb Fair. Ikaw, ano ang dinadayo mo sa Feb Fair? Since high school naman napunta na ako ng fairs, pero para lang talaga dun sa bands. Hindi ako masyadong umiikot dun sa booths, para lang talaga dun sa bands. Kasi yun lang yung time na may mga pupuntang bands from Manila dito sa Las Baños. Yung road rage, yung Ferris wheel, tapos yung paintball, tapos yung takshapo. Yun. Dinadayo ko yung mga libreng shows, yung mga pagkain, pati yung mga iba't ibang pakulo ng mga orgs. Yung mga bandang papasikat na naman this coming Fair, tsaka yung mga booths ng org, yung mga sorpresa nila. Tadigit sa lahat yung mga paninda. Yun kasi mura, tsaka talagang ang dami mong makikitang maganda. Hindi lang sa mga asid sa mga tao. Ayun. Yung sa competition sa kaibigan ko yung sa Star. Tapos po, yung sa mga band. Tapos, yun yung mga iba't ibang yung mga pagkain. Yung mga pwedeng paggalaan. Yung mga performances, yung mga banda, gano'n, tsaka yung mga booths, yung may maraming tinda, tsaka yung may mga laro-laro, gano'n. Pupunta ako sa center para makipag-bonding sa all-mates ko, saka naabangan yung mga activities na. Yung mga banda, tsaka yung food trip. Ang dinadayo ko sa fair ay yung mga rides, at saka, syempre, kainan. Tinatawag din na February Fair, merong iba't ibang activities hindi lamang para sa mga estudyante ng UPLB, pero pati na rin sa iba't ibang sektor ng Southern Tagalog. Nais nito na ipaalam ang iba't ibang mga issue sa bansa, isulong ang damdaming makabayan at ipaglaban ng democratic rights para sa pagbabago. Ang Feb Fair 2014 ay may temang Youth Revolution, Advancing Our Unified Call for Social Change.
Ito ay kasalukuyang ginaganap at tatagal hanggang February 15. Kalikasan ang tinalakay noong unang araw ng fair, kasunod nito ang edukasyon, human rights at social change. Mayroong iba't ibang programa na bumubuo sa fair. Kabilang dito ang mga talk mo sa mga kilalang personalidad. Kasama rin ang singing and dancing competitions, battle of the bands, beauty pageants at theatrical plays. Bukod sa mga ito, mayroon ding mga booth para sa mga student organizations kung saan mayroong iba't ibang pakulo gaya ng video cake, basketball shootout, henna tattoo, panghuhula, paintball, rodeo, poya, photo booth at marami pang iba. Maaari rin mamili sa maraming food stores na nagkalat sa Freedom Park. Makakabili rin ng iba't ibang souvenir at mga produkto gaya ng mga damit, accessories, sapatos, keychains at iba pang mga abubot. Marahil marami sa atin ang pamilyar kung ano ang Feb Fair ngayon. Ngunit alam niyo ba kung paano ito nag-umpisa? Iisipin niyo ba na ang Feb Fair ngayon nagsimula noong panahon ng dating Pangulong Marcos? Una itong ginanap noong Setyembre at tinawag na September Fair. Isa itong protest fair kung saan nanatili sa D. O'Malley Freedom Park ang mga estudyante. Ito ang naging sagot ng mga estudyante sa martial law na ipinatupad ng nasabing Pangulo noong September 1972. O ngayon alam niyo na, dumalo na sa Feb Fair, mag-e-enjoy ka na, matututo ka pa. At yan po si Aislinn sa ating biyaheng scholar. Grabe sir, iba-iba talaga ang inaabangan ng mga estudyante, ano? At sa Feb Fair na ito. Oo, marami din silang mga gimmick na ginagawa kapag fair. Yun yung nabanggit natin kanina, no, na talagang very creative ang mga estudyante pagdating sa mga kung paano ba nila ma-enjoy itong isang buong linggo na usually kasabay nito may mga requirements pa rin naman. Exams. Tsaka sir, di ba minsan pagandahan din ng mga booth yan? Oo, dahil may, alam ko may contest. Second floor pa yung iba. Yun ang matindi. At saka ang may mga pa-basketball, pa-video okay, yung iba naman tambay mode lang talaga. Ako ang wish ko sa Feb Fair, so in the future, may invite naman nila sila Bruno Mars, ganyan. Wow, yung mga international Taylor Swift, artists. ganyan. Tayo natin Michael, meron daw libre. Ano? Michael Jackson. Wow, parang nakakatakot yun. Kasabay niya pa si Whitney Houston. Oh my God. Okay lang ba? Kayo ba gusto nyo panoorin yung mga ganyan? Exciting yan. Pero ako kung makakarating naman talaga sila, di ba? Push. Pero kung mga impersonators, tingnan na rin natin. Malay mo, maging effective. Diba? Yung mga nakikita natin sa TV na mga nanggagaya. Oo. Ang isa talaga sa pinaka-inaabangan nila, yung maraming mga banda, mga tao na kilala at nakilala sa Feb Fair. And I hope dun sa susunod nating episode may mapapakita tayo tungkol sa mga Saka ganyan. so hindi lang yung mga kilala, hindi ba? Yung mga homegrown bands natin. Homegrown talents. Doon talaga sila nahuhone at sisimulang, alam mo yun, ma-develop yung kanilang skills sa pag-perform in front of many people. At dahil nga ang pinag-uusapan natin ay tungkol naman sa transition, no? Magandang makapanayam din natin yung USC chair. Actually, incumbent, no? Outgoing USC chair dahil next week ay election na naman. Ito po si Arthur Holt, ang incumbent USC chair, para ipaliwanag pa ang ilang mga bagay tungkol sa transition ng Feb Fair from September to February at iba pang mga kaalaman na ihatid sa atin sa interview ginawa ni Aislinn Fabiola. So, ating history lang regarding sa February Fair. Feb Fair is actually a history of the reclamation of representation here in UPLB. Actually, this is a camp out and package is a protest fair na nag-unite sa community members ng Los Baños. Just to clarify, not only UPLB people but also people in southern Tagalog. So, yun ay naganap noong September 1978. And that was the date na nabalik yung representation here in UPLB. So, na-restore yung student representation at muling nakuha natin yung UPLB Student Council. So, yung naging momentum na yun noong 1978 is actually the reclamation of freedom dito sa UPLB. Dahil doon, naging annual celebration yung naganap na protest fair noong 1978. So, September yun. Bakit siya nalipat ng February? Actually, there is no technical reason. Kumbaga parang February ba talaga yung naging date ng protest fair? Actually not.
the original celebration actually falls on September. But to pave way for extensive preparation, kasi opening ng klase, opening ng klase pag first semester, June, tapos matatapos siya ng October. So parang medyo hassle yung mga tao, marami ng exams and all that. So inilagay siya sa second semester, na napunta siya sa February. And as you all know, we celebrate the Love Month every February, kung saan mas maraming tao yung mga kapunta. So one, to pave way for extensive preparation, the September fair was moved to February, and actually to attract more people to come on the said fair. So again, it is only a bazaar or a showcase of talents, but it is also a celebration on how we have redeemed the student representation in UPLB. Maraming salamat, Arthur. So, mas malalim pa talaga, sir, hindi ba, na explanation sa mga naging transitions nitong ating Feb Fair. Oo, at nakita mo naman si Arthur. Correct, sir. Very pogi, in Very fairness. pogi. One of my favorite students yan, sir, si Arthur. Uno yan sa akin, sa Saiwan. Oh, yeah. Ako rin. Uno ba ako sa Saiwan? Kay Leslie Natividad ako eh. Pero ang payat ni Arthur, sir. Payat, oo, kasi talaga namang siya yung main man eh, na nagtatrabaho for so, the mukhang fair. pagod na pagod dun sa likod niya. Ang daming mga sulat-sulat, di ba? Congratulations sa USC sa successful na fair. Meron pa namang weekend. For sure, marami pa tayong aabangan. Correct. Pero ang gusto kong malaman, Sir Mike, ano kaya ang magiging itsura? Kailan kaya ang fair next year? Kasi nag-shift na tayo ng academic calendar. Approved na yan. So, ang start na ay January. January ang second semester natin hanggang May. So, mamumove din kaya ang Feb Fair? Tignan natin. Baka maging summer, April na yan. Di ba? Summer, April, March. Yes. At next episode naman natin ay exciting din ang ating magiging topic. Ano ba yan? Music. Ay, bongga. I love it. So baka try natin invite si Bruno Mars. Nako ha, Bruno Mars, Pinoy ka, dapat magpunta ka rito. Correct. Kasyang-kasya sa dito sa lap ko. Yes. Naku po, huwag niyo pong kalimutan na magbigay ng inyong komento dito sa ating programa. Magpunta lamang po kayo sa LB Drive na Facebook page. fb.com/LBDrive, ELBIDRIVE. At syempre, i-share nyo po ang video natin ng ating programa para mas marami pang makapanood sa atin, Sir Mike, at mas maraming makapagbahagi ng kanilang thoughts. Kwentong LB, kumbaga, sir. O abangan ninyo ang susunod na episode na i-upload natin. Hanggang sa muli, magsama-sama po tayo sa susunod na biyahe. Ako po si Chi. At ako naman si Mike. Mga iskot-iska, tara sa LB Drive! Magdadrive ako